Oo, salamat sa Panginoon. Ako natutuwa sa inyong program. Bigla akong na-appreciate yung lahat ng... actually, nung inaaral ko pa ito, na-appreciate ko yung ating mga members na mga nagtatrabaho, may kanya-kanyang ginagawa. Salamat sa Panginoon. Sana magaya namin ito. Magkaroon din kami sa church. Nakakatuwa, ako tuwan-tuwa na meron kayong ganitong program. So, salamat po at tayo po ay dediretso na. Salamat po sa pribilehiyo po na makapagdala po ng salita ng Diyos sa atin pong program ngayon. Laborer Sunday. Obeying your earthly master for the sake of your heavenly master. Salamat po sa biyaya niya. Tayo po lahat saglit, tayo po tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon in the book of Titus, chapter 2. Okay, and then yun na pong verse na yon, sa verse number 9 at verse number 10 ang atin pong babasahin. Okay po, at salamat sa Panginoon sa talatang ito. Verse 9, verse number 10. Sabi ng verse, iaral mo sa mga alipin, sa ating context, sa ating mga laborers or workers in the secular job, na sila'y pasakop sa kanya-kanyang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masagutin. Huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong buting pagtatapat. At ito po yung pinakadahilan, upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na siya, Diyos na ating tagapagligtas. I-connect ko lang po yung verse 11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat ng marami sa biyaya ninyo, Panginoon, at nakakatuwa na muli pong masaksihan ang gawain po sa God is Able. Salamat po sa mga balita ng mga pagtatagumpay ninyo na ginagawa sa iglesyang ito sa pamamagitan ng kanilang pastor at ng mga miyembro ng iglesyang ito. Salamat po at tunay na nakakatuwa na marinig ang mga testimony kung paano na nag-aakay ng kaluluwa, kung paano nag-iimbita. Dakilang Diyos, salamat ng napakarami sapagkat ito po ay patunay na kayo po ay buhay sa buhay ng inyong mga anak sa lugar na ito. Purihin po ang inyong banal na pangalan at ngayong oras na ito, dakilang Diyos, kami po ay dadako na sa pagtuon ng aming diwa, ng aming kaisipan sa inyong mga salita. At kami po ay inyong turuan, dakilang Diyos. And Lord, thank you for our members who are really working. They are really working hard. They are working faithfully, nagtatrabaho upang itaguyod ang mga pangangailangan, and at the same time, alam namin upang maging biyaya sa inyong iglesia. Tunay akin pong nadarama ang kagalakan sa aking puso, Panginoon, na makita yung anggulong mga kapatiran namin na nagtatrabaho ay talagang biyaya din nga po sa inyong gawain. At sometimes, minsan nai-imbalance lang kami ng silip, but salamat po na may ganitong programa upang minsan pa'y bigyan ng diin ang bahaging ito ng buhay namin bilang mga miyembro ng iglesyang ito. Tulungan niyo po kami. We always recognize, Lord, that this kind of work is spiritual. We are but not spiritual in nature. Kami po ay mga taong kapos, mahina, karnal. At kami po inaligtas lamang sa biyaya. And we do recognize, Lord, that we cannot accomplish anything apart from your grace. Salamat po na kayo po ang tunay na gumagawa at kami po ay instrumento lamang. Pagpalain niyo po kami ngayong hapon. At ilagay niyo po sa aming puso ang inyong mensahe ng iyong mga salita. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, mga minamahal. At ang atin po'y tribute, para sa atin po mga workers,
But I will just follow the outline, mga kapatid, as we explain the book of Titus. Opo. Mga kapatid, tayong mga Baptist po ay kilala na mahusay talaga sa doctrine. Tama ho ba? Pag Baptist talagang mahusay magpaliwanag sa doktrina. Ano? Just try to imagine that tayo po ay grabe yung, hindi ko po ito minamalit ha, I am not belittling this work. Pero could you imagine that we are really doing soul winning, we are really preaching the Word of God, meron tayong mga crusade, meron tayong malalaking mga concert, meron tayong media ministry, meron tayong online na evangelism, meron tayong posters, meron tayong tarpaulin, meron tayong billboards, meron tayong radio, meron tayong TV programs, at talagang dinig na dinig ng paligid ng Taysan, ng Batangas City, yung doktrinang ating tinatanganan na si Kristo lamang ang tagapagligtas, tayo makasalanan, hindi tayo maliligtas sa ating mabuting gawa, at tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas. But could you imagine na matindi ang pagod, malaki ang preparasyon, maraming gastos. Hindi ko sinasabing masama yon. Don't misinterpret me, mga kapatid. Pero paano kung ang lahat ng ating patutuo ay pangit? Bulayan nyo. Yung ugali natin, yung bibig natin, yung buhay natin, especially in the secular job, ay napupulaan at puro pula. Ako po'y naniniwalang hindi kayang tabunan ng pinakamalakas na sermon ang isang masamang patutuo. Could you imagine that we are just living the same? Chismoso din tayo, chismosa din tayo, magnanakaw din tayo, hindi rin tayo tapat, kung makasagot ay inam, but we preach the gospel. Actually, that's the book of Titus. Oho. Mamaya na yung recognition ha. Medyo yung kasi patas eh. Tinitira muna tayo ha. Wala akong magagawa. Yun nasabi ng talata. Yun ang hirap sa aming preacher. Paano ko ba ito? Isabi tribute. Paano iti-tribute? Yun ang unang sabi. Titus, tinan nyo yung Titus. Tinan nyo po ha. Ayan. Okay. So, nakukuha nyo po yung ibig sabihin, mga kapatid. Okay. So, ngayon, hindi tinatanong ng Diyos kung gaano kagaling. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yun ha. Don't misinterpret me. Ibang anggulo ito. We need soul winning. We need to do everything. Kagaya niya sinasabi ni Pastor Eloy kanina. Kailangan natin yon. Hindi ko sinasabi huwag natin gagawin yon. Pero ang problema, kung napakahusay natin sa pangangaral, napakahusay nating mag-akay, and then pag tumingin naman sa iyo, yung iyong, bigyan ka na kung makapagsalita gayon din, kung makaimig gayon din, chismoso din, yung buhay ng mga kasama niyang baptist, kinukwento sa akin. Alam mo gayong kapatid ko doon, alam niya, wag ninyong gagawin na ilako ang inyong mga kapatid. Kaya nga ang pag-ibig ay nagtatakip. Hindi ibig sabihin nagtotolerate. Parang tahanan yan, hindi mo pwedeng ikalat yung problema niyong mag-asawa o problema niyo sa pamilya. Hindi tama yun. Bagamat meron tayong mga hinihingan minsan ng counseling. Nasa tamang perspective yun. Kayo ba'y nandyan pa? Hindi tinatanong kung gaano ka kagaling umawit o magsalita. Sa konteksto ay ganito, tinatanong niya kung gaano ka katapat magtrabaho. Yun. Sa harap ng Diyos, ang opisina mo, classroom mo, construction site, tricycle terminal, tindahan, ay yun po ang pinili ng Diyos. Kasi ini-imagine ko din kanina, kung lahat tayo full-time, okay din naman kung full-time tayong lahat, di kanya-kanya tayong kahig. Ganon ang mangyayari, Pastor. Pero nakikita ko kanina, habang binubulay ko po, biyaya din nga ito mga miyembrong ito Biyaya po kayo.
Hindi talaga dama ko. Ako po'y nagpapasalamat. Kanya-kanya kayo ng ginagawa, pagsisikap. Kaya sumusulong din nga ang gawain dahil nga po ninyo Sa isang pagsilip, inyong tingnan. Malaki ang inyong ginagampanan, mga minamahal. Malaki ang inyong kontribusyon, isang memorial ng isang walang hanggang katotohanan ng inyong ginagawa, mga minamahal. Minsan namamaliit natin, pero ngayon parang na-appreciate ko po yung mga nagwo-work. Pero siyempre, tingnan natin, mga minamahal, yung instruction ng Panginoon dito. Okay. So, kayo po ba'y nakakasunod? Okay. Tingnan niyo po ang Titus 1:16 muna. For you to get the context, tingnan niyo po. Titus 1:16. Ayan. Basahin natin simulan na natin sa verse 9 to 16. Basahin lang natin saglit. Sabi niyo po, namanangan sa tapat na salita ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang mga nagsisisalangsang. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli, na ang kanilang mga bibigay nararapat matikom, mga taong nagsisipanggulo sa buong mga sangbahayan na nagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propeta, sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw, mga tamad. Grabe yung description dito. Sinungaling, mga masasamang hayop, matatakaw. Grabe, parang yung matatakaw, parang... Okay, huwag na. Na mga tamad. Ang patutuong ito'y tunay dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Sawayin daw upang magpakagaling sa pananampalataya. Ibig sabihin parang may ganitong uri ng Kristyanismo. Na nagpo-profess, sabi naman din tingnan natin. Verse 14, na huwag makinig sa mga kata ng mga Hudyo at mga utos sa mga tao na nagsisinsay sa katotohanan. Verse 15, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis na tapot sa nangangahawa at di nagsisisampalatay walang anumang malinis, kundi pati ng lahat ng pag-iisip at kanilang budi ay pawang nangahawa. Tingnan niyo ang verse 16 pala. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Pansinin niyo Paano natin malalamang nakikilala nila ang Diyos? Nakikita ko, pag nagsasalita sila, pag nagbo-broadcast sila ng kanilang mga sarili, parang ang dating, maka-Diyos nga sila. Yun ang dating, Pero ang sabi ng verse, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kaninang umaga, nabanggit ko sa preaching ko, dalawang ibig sabihin ng sinungaling Hindi nagsasabi ng totoo at hindi totoo sa sinasabi niya. Ewan ko kung nahagip niyo ako. Hindi ka nagsasabi ng totoo o hindi ka totoo sa sinasabi mo. When we say, ako'y maka-Diyos, ako'y Kristiyano, pero nabubuhay ka ng taliwas, sinungaling ka. Yan ang sabi ng Bible. Nagpapanggap sila. Palibhasa yung mga malulupit at mga masuwayin at mga itinatakwil sa bawat gawang mabuti. So yan po ang context ng Titus. Pangalan lang ni Kristo, pangalan lang ang Kristiyano, pero hindi makita sa buhay. Yun po yung problema dito na inaayos. Pero pagdating ng chapter 2, ang sabi, but, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Inisa-isa Inisa-isa. Ano yung padaan na rin? Number 2, na ang matatandang lalaki, tayo sa kamay, matatandang lalaki, ay maging mapagpigil. Hoy. Natandain na mawala ang bait. Mahusay. Hindi ko natin isa-isa. Hindi naman yun. Mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Ito kayo dapat mabuhay. Yan ang sabi ni Paul. Kayong matatandang lalaki, ano pa? Tingnan natin. Kayong mga matatandang babae ay maging magalang. Anong sabi? Parang sala. Maging maggalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin. Chismosa. Ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Ay pamumuhay ari Tama ho ba?
So pinapaalalahanan ni Apostle Paul, ito yung dapat buhay. Ituloy natin. Upang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan, o mga matatandang babae, dapat kayo daw po yung pattern ng mga batang babae. Tama ho ba? Na kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak at magpakahinahon. Magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay. Aba, nandun pala yun. Yung palang pagiging masipag sa bahay ay pagiging Kristiyano. Minsan minamaliit natin yan. Huwag mong sabihin Kristiyano ka pero tamad ka sa bahay. Bible yan. Ay preach ka ng preach, aral, turo ka ng turo, invite ka ng invite. Eh hindi ka naman masipag sa bahay. Eh ano nakalagay yun? Nasa Bible nyo gaha? Upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. May liwanag naman eh. Kahit nga hindi na i-expound, tapos na tayo pag nabasa ko ito. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y magpakahinahon ng pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ng walang kamalian ng kausayan. Kailangan natin maging faithful sa pangangaral. Pangungusap na magaling na di mahahatulan upang ang mga nasa kabilang panig ay mahiya. Pero paano mo ipapahiya sila? Sa aral mo? Hindi. Ipapahiya mo sila sa buhay mo. Nasa Bible ho ba? Mapapahiya sila doon sa kanilang mga doktrinang mali. Pero ang isang mabisang panghiya sa mga taong nagsasabing hindi tayo totoo ay ang ating mabuting buhay. Eh, Bible eh. Oho, tuloy natin. Ayan na. Verse 9 and 10, pumasok na yung mga nagtatrabaho, yung mga alipin. Okay. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanyang Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng bagay, huwag maging masagutin, huwag magdaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na siyang ating tagapagligtas. So mga kapatid, maliwanag ho ba? Hindi niya inalis, hindi niya in-encourage yung mga, ang idea dito, sige, mga alipin kayo, manatili kayong alipin. Manatili kayo nagtatrabaho. Yun ang sabi din eh. Oho, alam niyo yung slavery, meron po tinatawag na slavery na tama eh, pagka ang Panginoon ay maayos. Actually, ang mga blessed nung unang panahon, yung mga slave na ang amo ay mahuhusay at mababait. Di ba ba? At yan ilarawan ni Kristo Jesus. Pero kahit yung mga taong nakakalat na ito, ay sinabihan ng Panginoon, na walang bahagi, ito yung nakikita ko, walang bahagi ng buhay natin na hiwalay kay Kristo nang tayo maligtas. Yung kilos mo at kilos ko paglabas ng simbahan ay merong instruction ang Panginoong dapat mong sundin. Mamaya, nakita na natin yung purpose. Mga kapatid, walang Kristiyano ang exempted sa kabanalan kahit sa trabaho. Hindi pwedeng banal sa linggo, basto sa Lunes. Hindi pwedeng makadyo sa simbahan, mandaraya sa opisina. Tama ho ba yun? Ang kabanalan ay hindi para lamang maging mabait. Sabi ng talata, ito na yung mismong lesson, upang ipagtanggol, ipakita at pagandahin ang Ebanghelyo. Kita natin yan. So mga kapatid, nakita nyo na yung larawan, yung context. Okay. Ngayon, tingnan natin. First point sa ating pag-aaral, the mandate for the laborers. The mandate for the laborers. Okay? Yung word dito, so hindi ko na yung servant, nagtatrabaho tayo, kung i-apply natin ngayon, yung mga empleyado, manggagawa, staff, laborers, lahat ng may pinaglilingkurang boss, kahit contractual, part-time, volunteer, estudyanteng may guro, ang nakakatuwa, pag aking binubulay, sadya nga palang ganun ang design ng Diyos, sadya tayong ipinaglalagay kung saan-saan. Talaga palang ganun? Ngayon, kung tatawagin kayo mag-full-time, ibang usapan yon. Iiwanan mo yon. Pero kung ikaw ay sadyang doon sa paghahanap buhay, siyempre, nangangailangan tayo, may pangangailangan tayo sa pamilya, nagtatrabaho tayo, sadyang natutuwa na rin ang Panginoon tayo nakakalat. May AJNP. Meron tayo nasa Australia. Tama ho ba yun? May nasa Japan. Pero mo nakakalat at taga-disable. Pero anong purpose ng Diyos?
Yun yung mandate na dapat nating makita. Okay. So, tingnan natin, mga kapatid. Exhort. Tingnan natin. Exhort. Tingnan natin atin lang munang himayin yung verse. Ano po? Titus chapter 2 verse 9. Sabi, kayo ba may Bible? Kita nyo ho ba? Iaral mo. Kaya tama to eh. Tama itong ginagawa nyo. Parang hindi pa namin ito nagagawa sa church. General, oo. Pero yung may special part, pastor, na talagang yung ating mga manggagawa, yung ating mga nasa secular job, ay ating kausapin ng heart to heart. Para sa inyo po ito. Para sa ating lahat ito. Ano ho? Iaral mo. Sa mga manggagawa, iaral mo. Sa mga empleyado, sa mga staff workers, sa mga nagtatrabaho sa labas. Iaral mo. Ang bigat ng utos. Mahigpit na pakiusap, matinding pangangaral, utos na may malasakit. Oho, mga kapatid, yun po yung sinasabi, utusan mo sila, pangaralan mo sila, pakiusapan mo silang buong bigat at pagmamahal. Ibig sabihin, concern ang Diyos sa atin kung nasaan man tayo. Hello? Oho, concern ng Panginoon. So, maliwanag yon. Exhort. And then, sino yung ina-exhort dito? Ang sabi, medyo ang aking Bible inalipad. Yan. May hangin pala din eh. Okay. Ang sabi, sa mga alipin. Okay. So, nasabi na natin, mga kapatid, ibig sabihin, dalawa ang master talaga natin. Ano ho? Dalawa ang ating pinaglilingkuran. Yung mga may-ari ng kumpanya, may mga ari ng business na ating pinagtatrabahuhan, pero meron na talaga tayong heavenly master dito nagsasalita para sa atin. Tandaan nyo po, bago tayo maging empleyado ng sino man, tayo ay alipin muna ni Jesus. Amen? Okay. Ngayon, isa-isahin lang natin daanan lang natin. Aring mga sinabi. Okay. So, the mandate to be, anong sabi? Unang sabi, pasakop sa kanya-kanyang Panginoon. To be obedient. Ano nakikita ni Pablo sa mga Kristiyanong ito? Alam niyo, hindi po pwedeng tayo ay palangit. Alam natin ang tamang aral, pero tayo po'y rebelde at ayaw pasakop sa otoridad. Problema na noon ang matigas ang ulo, ayaw sumunod sa utos, may galit sa boss, gumagawa ng lihim na pagsuway, may silent rebellion. Kaya ang sabi dito, pasakop. Nasa Bible niyo ba yan? Oo. Hindi pwedeng taliwas, mga minamahal. Sinasabi mong ikaw ay maka-Diyos, pero ikaw ay rebelde sa iyong boss. Abi, teka muna, magkaiba yun, magkataliwas yun. O, anong ang nakikita ko? Gustong ipakita ng Jesus, ng Diyos natin, ang doktrina niya sa ating mga kinalalagyan. Okay na? So, to be obedient, pasakop tayo. O, hindi pakitang tao, hindi kapag may bantay lang. Ito'y pagsunod. Kahit pala yung ating pagtatrabaho, ito pala'y talagang pagsamba sa Panginoon. Baguhin niyo ang perspective. Hindi lang tayo nasamba pag nandito sa linggo. Tama? Pag tayo nagtatrabaho at ginagawa natin ng maayos, ang sabi tayo nagpapasakop, kahit pa anong ugali nila. Ngayon, kung hindi ka makatagal, magpaalam ka ng maayos. Tama ho ba yun? Okay, ito na may dadaanan lang natin. Ano ho? So, in Colossians 3:22, servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service, not as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Ganun pala yun. Pag ikay may trabaho, dahil tapat ka sa Diyos, dahil ikay may galang sa Diyos na iyong tagapagligtas, ikaw ay magpapasakop. Kumusta po ang buhay natin sa ating mga trabaho? Oho. Sa lahat ng lehitimong utos, ang default ng Kristiyano ay pagsunod, hindi pangangatwiran. Tama ho ba yun? Oo, kahirap naman ikay Baptist. No? Ay ikay palasagot. Ano? Nakakahiya yun. Okay, next. Unto their own masters. Kapag pinasok mo yung isang trabaho na mayroong boss, ano ho? May lehitimong otoridad. Sabi ng Panginoon dito, pasakop sa kanya-kanyang Panginoon. Oho. Kung ikaw ay hired ng isang kumpanya, pumirma ka ng kontrata, tinanggap mo ang trabaho, mga kapatid, kinilala mo rin ang otoridad nila sa iyo sa lugar ng trabaho.
Makinig po kayo. Ibig sabihin, yung ugali mo sa trabaho, spiritual issue din sa Diyos yan. Hello? Oho. Alam ko meron tayo minsan mga ipinaglalaban. Tama ho ba? Doktrina, gusto natin mangaral, pero maging maingat din tayo sa patotoo natin. Paano natin dinideliver? Yan po ang sabi dyan. Ano pang sabi? Dito pasakop. Titinan lang natin to. At kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay. Yun ang goal mo. To please them well in all things. Nakalagay eh. To be obedient, to please them well in all things. Kanilang kalugdan. Ano? Iniutos ni Pablo ang kahusayan, hindi lang pagsunod. Hindi sapat ang pwede na. Hindi sapat ang bahala na. Hindi sapat ang sakto lang para di mapagalitan. Do your best. Yun ang sabi dito. Nakikita niyo po ba yan? Kung si Kristo ang boss mo, hello, sa mga nagtatrabaho, evaluate natin, ganyan pa rin ba ang kalidad ng trabaho mo? Kung si Kristo ang nag-check ng output mo, ganyan pa rin ba ka-late ang pasa mo? Hello? Ganyan pa rin bang kadumi ang gawa mo? Ganyan pa rin bang kabagal ang kilos mo? Hello? Kapag ang Kristiyano ay kilala sa opisina bilang masipag, maayos, maingat, maaasahan, nagiging tanong ng mga tao, bakit ganyan ka magtrabaho? Bakit ganon? Ganon katindi yung sinasabi ni Pablo kasi meron siyang nais sabihin doon sa dulo. Meron siyang gustong palabasin. Okay, next, sunod. So maliwanag, to please them well in all things, kahusayan. Next, not answering them. Nasa Bible niyo ho ba? Anong sabi? Huwag mga masagutin. Masagutin, reklamador. Ano ho? Paggalang. Palasagot, palareklamo, at palaban. Palaban sa amo, palareklamo sa patakaran, ayaw tumanggap ng correction, mainitin ang ulo. Hello? Aba, palasagot ka, pareklamo, tapos bila ka magpipreach. Si Kristo ho ang tagapagligtas. Ay, itago mo na lang yung tagapagligtas. Ay, kung yan ang nagligtas sa iyo, nagkagayaan. Sabihin ng amo mo. Tama ho ba? Ay, ayaw ko na ng tagapagligtas sa gayaan. Mananagot. Ay, sagaling pa namang uminit ng ulo ng mga Batanggenyo. Oh, reklamo sa boss, reklamo sa patakaran, reklamo sa schedule, reklamo sa sahod. Oo, reklamo sa sahod. Pag-pray mo na lang. Ay, kung ayaw mo, hindi magpaalam ka. Hindi, ipopost mo pa. Hindi ho, trabaho natin mga Kristiyano yon. Tama ho ba? Yan nakalagay eh. Oh, pero ang Kristiyano, kahit may karapatang magpaliwanag, hindi dapat maging kilala sa pagiging palaaway. Kapag nagsalita ka, malinaw, mahinahon, may galang, pagkatapos magdesisyon, ang nakatataas, handa kang sumunod. Bible ho ba yun? Bakit pati yun ipinapakialaman ng Diyos? Ano? Ayan. Next. Anong sunod? Tinan nyo nga, maganda rin. Hoy, mga nasa DPWH. Mga kontraktor. Mga kapwa-kontraktor. Huwag magdaya. Could you imagine? Kristiyano ka, tapos kontraktor ka, ghost ang project mo. Ay, di ba't ang ghost pinapalayos natin? Ba't mo itinatayo? Pambihira. Huwag magdaya. Nakalagay ho ba? Ano yung mga pandaraya? Pag nanakaw ng oras? Pag uwi ng gamit ng opisina? Kaninong palakol yan? Parang kaganda ng ilaw mo ngayon ha. Parang, kayo nung ilaw yan, parang hindi ka naman bumili. Sa opisina ho yan. Pambihira, hindi ka na nabili ng iyo ha. Sa office pala yan, sa school pala yan. Pambihira. O, kaninong electric fan yan? Sana naman wala dito nakagaling sa ano ha. Pastor, kanino bang aircon to ha? Yung electric fan nyo ha? Dapat. Hoy, bihira. Manipula ng report. Ang aking kapatid nasa accounting office ng provincial government. Talagang battle. Sabi ko, wag kang papalamo sa sistema. Gawin mo ang matuwid. Accountant po siya eh. Talagang kita mo kung paano pinipilit minsan yung mga pailalim. Ay pag ikaw ang pumirma diyan, ikaw ang mapapahamak.
Oo. Mga minamahal, hayain ang makita, pagtatago ng kita. Oo. Pambira, cashier ka. Dalawa yung cashier bag. Cashier ka ng ano. No, naalala ko nung kinukwento yung mga nasa mga Greenwich na yan, mga ano. Minsan yung mga juice pala, diretso na ang bayad. Doon sa ano, wala na mga punch-punch. Ano. Marami din pala mga ganon na nakikita natin. Lihim na pagnanakaw. Mga empleyadong hindi nagnanakaw ng pera pero nananakaw ang oras. Mga hindi kumukuha ng gamit ng opisina pero nangungupit ng oras sa Facebook habang nagtatrabaho. Sa YouTube, nagtitiktok sa oras ng trabaho. Mayroon namang hindi kumukuha ng cash pero nagmamanipulate ng records. Ang oras na ninanakaw ay kasing totoo ng perang ninakaw. Tama mo ba yun? Sabi ng Panginoon, kayong mga nagtatrabaho sa labas ha, kinakausap ko kayo. Huwag kayong madaya, kayo'y maging tapat. Okay? Ano nung sunod? Anong sabi? Huwag magdaya, kundi magpakita ng buong pagtatapat. Pagiging maaasahan. Yun po. May mga taong, pag sinabing, anong sabi dito sa verse, anong sabi? Buong pagtatapat. Ang idea po niyan, good fidelity, pagiging maaasahan. Hindi pwedeng ikaw ay naroon sa trabaho, hindi maaasahan, mabilis sumuko, hindi consistent, mabait lang kapag may pakinabang. Hello? Hindi tumatakas sa responsibility, hindi nang iiwan sa ere. Hindi pa bago-bago ang isip. Kapag nakakita ang mundo ng isang Kristiyanong palaging absent, palaging present, palaging tapat, palaging totoo, nagtatanong sila, anong meron ka? So mga minamahal, nakita niyo po, the mandate. May ugali na inaasahan sa atin. Gusto ng Diyos ang makita yung ugaling Kristiyano doon sa lugar. Alam niyo kung bakit? Makinig po kayo, makikita naman natin kung bakit. So number 1, the mandate. Maliwanag na po. Submissive, excellent, respectful, honest, faithful. Okay po ba yun? Next, the mission. Bakit? Tingnan natin. Ang liwanag naman hindi na naman natin kailangan, parang kami mga preacher na sabi nga kami ay mga, waiter. Hindi naman kami nagluluto. Nag-aayos lang. Para i-present. Anong sunod? The mission for the laborers. So mandate, maliwanag na. Bakit ko gagawin yon? Dahil Kristiyano ka. Okay, ngayon, bakit? Tinan yung sabi. That they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Anong kinalaman nun? Gawin nyo ito, pasakop kayo, lugurin nyo yung mga boss nyo, yung mga trabaho nyo, huwag kayong masagutin, huwag kayong mandaya, magpakita kayo ng pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. The mission for the laborers. Maging magandang lalagyan ng Ebanghelyo ni Kristo. Hello? Alam niyo minsan, nakaka-apekto rin nga yung lalagyan Kahit sa pagkain. Masarap naman yung pagkain, maganda naman ang luto, nasa lalagyang parang marungis. Marungis yung lalagyan, naaapektuhan din. Ngayon, mga kapatid, yung Ebanghelyo gusto ng Diyos dalhin sa iba't ibang lugar. Alam niyo ang napiling lalagyan ng Diyos? Tayo. Sa ating mga pagtatrabaho. Yun po yung lalim. Dito ko naintindihan, lahat nga pala tayo misyonary. Alam niyo, matagal ko na yung pero habang ang aming lahat ng membro ay misyonary. Ang tungkulin natin ay pagandahin ang lalagyan ng Ebanghelyo ni Kristo. Yun po yung sabi Hello? Ang ibig sabihin ng adorn dito ay kosmeyo. Galing sa word na cosmetics. Galing sa salitang cosmetics. Parang ang dating, sa ilustrasyon, si Kristo ang hiyas, Ebanghelyo ang hiyas, ang buhay mo ang lalagyan. Gusto ng Panginoon na kapag ipinangaral ang Ebanghelyo, merong tutugong buhay dun sa Ebanghelyo. Yun po yung sabi nung talata So may mission tayo, kaya mo gagawin yan.
Dahil sa masamang ugali ng mga nag-aangking Kristiyano, sabi dun sa unang mga talata, napapahiya ang Diyos. Oho, Kristiyano ka nga, sabi ng iba, mandaraya ka naman. Oho, nagpapanggap na kilala ang Diyos pero ikinakaila sa gawa. Makikita niyo po yan. Ang bawat utos si Pablo ay eksaktong panlaban sa eksaktong kasalanang sumisira ng patutuo ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ito ang aking naiisip. Sa dami nating nasa workplaces, lahat, ilang kaya sa atin ang talagang nagpaganda ng dating ng Ebanghelyo at ilan sa atin ang sumira ng Ebanghelyo? Dahil sa buhay na taglay natin. Oho, nakikita niyo po ba ito? Kapag marumi ang lalagyan, hindi yung hiyas ang problema, kundi yung nagdadala ng hiyas. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Ang doktrina ng kaligtasan, biyaya at pag-ibig ng Diyos ay napakaganda. Pero kung ang nagdadala nito, makinig po kayo ha, pero kung ang magdadala ng Ebanghelyo sa opisina, sa construction site, sa public transportation ay tamad, mandaraya, reklamador at rebelde, ang Ebanghelyo ang napapahiya sa harap ng mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, iutos mo dito sa mga workers na ito, maging maingat sila upang damitan ng maganda ang Ebanghelyo. Mawawala ng bisa. Ako naniniwala, powerful naman ang gospel. Pero, we are balanced Tama ho ba yun? Nakikita natin ito. Nakita ko, meron dalawang Kristiyano akong narinig. Sa ating mga pag-disciple, narinig yung pangalang baptist ka ho yun? Baptist ho yun? Alam niyo kung hindi ko lang ho naging asawa ito, hindi ko maliligtas. Kilala ko yung baptist na yun Baptist yun. Buti na lang kasama sa mga umalis sa amin. Okay, salamat na lang. Kaya maganda rin na i-split. Patay ako. Pero meron namang isang miyembro na nabanggit ang pangalan. Naku, napakabait ho talaga nung si ma'am na yun. Yun ay sa pagsakay-sakay lahat, pakikipag-usap sa mga tricycle driver, ay purim-puri Sa palagay nyo sa dalawang yun, pagka may nangaral at nag-imbita, alin kaya sa dalawang paniniwalaan? Nakukuha nyo ba? Mga namahal, kayo po'y misyonaring tahimik. Ibig ko sabihin ng tahimik, sa paraan ng inyong pamumuhay, dinadala nyo ang Ebanghelyo sa ibang kaparaanan. Siyempre, inuutusan tayong magsalita, mangaral. Pero ang tititigan talaga ng mga tao kung paano ka mabuhay Kayo ba'y naniniwala doon? Parang hindi Kaya pag tayo napalagay sa DPWH, napalagay tayo sa gobyerno, ay dapat talaga iba tayo. Dahil kahit anong taginting ng Kristo sa bibig, pwedeng maging pangit dahil sa paraan ng ating pamumuhay. Hello? Kaya may pananagutan tayong malaki. The mission for the laborers is to pagandahin ang Ebanghelyo sa mata ng mga tao. Kaya hayaang nakadisperse. Nakakatuwa nga. Ako natuwa. Nakadisperse tayo, nagtatrabaho tayo. Pag nag-survey kaya, pastor, isurvey kaya natin yung lahat ng mga boss sa paligid. Kumusta ho itong mga miyembrong ito? Abay, kakaiba ho yung inyong mga taong yan. Kakaiba ho. Kakaiba. Naiiba. They are different. Pambihira, pagka ganun, nakakalungkot naman yon. Kayo ba'y nandyan pa? So, yan. Hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay misyonero sa ibang bansa, hindi lahat ay supported ng gawain. May Kristiyano sa opisina, may Kristiyano sa pabrika, may Kristiyano sa paaralan, may Kristiyano sa barko, may Kristiyano sa gobyerno, may Kristiyano sa negosyo, sapagkat gusto nang ilagay ng Diyos ang kanyang doktrina sa iba't ibang mga lugar. Yun ang nakikita natin sa verse. Ako'y tatalo na dun sa mga dapat talunan. So, ayan po. Nakita natin ang mission. Yun yung ating mission. Ipakitang maganda ang Ebanghelyo. Okay? God places the doctrine. Inilalagay ng Diyos ang doktrina ng Biblia. Tama din nga yung sabi nung iba. Tama rin po ito Kung yung mga paligid natin hindi nakakapagbasa ng Biblia at ikaw lang ang nakikita,
sa buhay mo, pwede silang magtaka talaga. Tama po yun. Testimony is very important, mga minamahal. Oho. Hindi pwedeng, ang Diyos mo ay, if your God is holy, why are you corrupt? If your God is faithful, why are you lazy? If God is truthful, why are you dishonest? Hindi maniniwala. Ang tagapagligtas mo ay banal. Ay, ang iniligtas ay balbal. Ay, hindi ho maniniwala sa atin. Tama ho ba yun? Okay, so the mission. Asan yung number 4 ko para tayo matapos na? Ako yan. The manifestation through the laborers. Halos yun din naman ang ibig sabihin. The manifestation, okay, akin na lang mong bibilisan. Ano yung, parang gano'n na rin bunga, pagpapakita. Okay? So, sabi ng Bible, let your light so shine before men, Matthew 5:16. 1 Peter 2:12, having your conversation honest among Gentiles. Tingnan niyo yung mga talatang yun. Ang tapat na pamumuhay sa gitna ng mga hindi mananampalataya, tahimik, ngunit makapangyarihang pag-iibanghelismo. Nagpapakita ng totoong pananampalataya. So number 1, the manifestation is testimonies of the gospel through their lives. Ang mga Kristiyanong manggagawa ay nagiging testimony sa sanlibutan. Gustong-gusto ng Diyos na makita ng mga tao ang mga binagong buhay. Nakikita niyo po? Let your light so shine before men. Kapag kami nagtanong, totoo ba ang ebanghelyo mo? Sasabihin ng Panginoon, tingnan niyo yung mga Kristiyano kung nagkalat. Kayo ho at tayo ang gagawin model ng Panginoon Tama ho ba yun? Let your light so shine. Okay. So, yun po sa manifestation, testimonies, and then let there be treasurers of strength and support for the church. Acts 20:34-35. Oho. These hands have ministered unto my necessities. Salamat sa mga membrong nagbibigay. Ako'y natutuwa. Oho. Talagang, tama naman ang Diyos talaga ang nagkakaloob. Pero sa pagtatrabaho natin, dinadaan ng Diyos Tama ho ba yun? So yun ang bunga. Nais ng Diyos na kagaya ng sabi kanina sa testimony, maramdaman na tayo ay treasurer, katiwala ng kayamanan ng Panginoon. Kumusta na ho ang ating commitment sa Panginoon? Kayo ba'y tapos na sa giving? Tapos na ba tayo sa giving? Giving na ho ba kayo? Hindi na kayo nag-giving, iba na ang inyong style Oho. Pero tinan nyo mga minamahal, bulahin nyo, hindi naman libre, bagamat may mga libreng bahagi, pero pag inyong tinignan yung lahat ng gawain nyo na-accomplish, salamat sa mga membrong tapat. Oho. Ako ang commitment ko ngayon, I have my commitment kami mag-asawa, tuwing December, di may bonus. Sino may 13-month pay? Ayaw umamin Sabi ko sa asawa ko, hindi na atin yan. Sa Diyos yan. Yung first fruit, magkasunod yun, di ba? Magkasunod yun. Hindi na rin yan natin. Sa Panginoon yan. Oho. Alam niyo mga minamahal, bakit? Tayo yung pinagkatiwalaan. Tayo ang treasurers. Treasures. Okay, treasures or treasurers of strength and support of the church. Mga minamahal, alam niyo ang pagsuporta, narinig ko lang ito, pero napakaganda nito. Ang mission daw, ang gawain daw, yung mga frontliners daw, yung mga missionaries, ang nalusong sa balon. Tama ho ba? Tayo daw naman mga workers, yung tayo daw yung nakatali, nakahawak sa tali. Pero wherever you are, kung ikaw man ang nasa mission field o ikaw yung nagsusupport, pag talagang nakatangan ka, pareho kayong nalalapnos. Sa pagbibigay, dapat nararamdaman mo yung lapnos. Kayo ho ba sa inyong buhay Kristiyano? Dahil kayo pinagkatiwalaan, meron na ho bang pakiramdam na lapnos? Ito yung mga lapnos, yung tipong hindi ka agad nakapagpagawa ng bahay, hindi ka agad nakabili ng sasakyan, at inuna mong makitang maganda ang gawain ng Panginoon, ramdam at kita ang pilat ng iyong pagtitiis at paglilingkod. Alam niyo ang isang prinsipyo ko? Hindi ako pwedeng bumili ng bagong cellphone hanggat wala akong naisakripisyo muna sa Panginoon. Bili ka agad kayo mga workers. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon para pagpalain ng gawain Tama ho ba yun?
Pagkakasweldo natin, ang isip natin agad ay magpahanga. Bibili ng iPhone Pro Max. Ano gayon? Alam niyo, minsan, bakit kailangan natin ng totoong mamahalin? Eh, chat lang naman at saka text eh. Pag nalaglag naman, wala din. Oo, kaya mga minamahal, tayo treasurer eh. Treasures tayo ng church. Dapat yun ang bunga. Nararamdaman tayo ng gawain ng Panginoon. Tama ho ba? At alam niyo, nakakatuwa. Ito, talagang ako na may makakapagpatotoo, Pastor. Ako na may matagal na nakakapunta dito. Way back, nung kayo naroon pa sa purgatorio. Ngayon, ibang-iba na talaga eh. Pero ako'y naniniwala, malaki ang naging ambag ng mga tapat na mga manggagawa sa labas. At kapag tumitingin kayo, nakakatuwa yun. Ano, mamamatay ka na meron kang memorial. May alaala ka. Oho. At habang binibigay mo at sinasakripisyo, sabi nung iba, namamangmang ka. Ang sabi ng iba, sayang. Sabi nung ni Judas, sayang. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan sayang. Yan ay alaala mo, natatatak sa isip ng Diyos sa walang hanggan. Mga minamahal, treasurers, ano pang sunod? Ayos pa. Oo. Ayan, ito lang naman yung ating, letter C. Letter C. Thrillers of growth in God's work. Sa Acts 18:2-3, nandun si Priscilla at Aquila, sila ay tent makers. Pero yung trabaho nila ang naging daan ng fellowship, naging daan ng discipleship, naging daan ng church planting. Meron ako nakitang isang simbahan, hindi Baptist, pero lahat ng kumpanya at opisina po, Pastor, may Bible study sila. What? Ang ganda nating gawin natin yun. Mission field talaga natin. Pag dinibdib nyo yun, Missionary Albert ng AGNP, Missionary Rani Andal ng kung saan, Shalom Pass, saan yun? Could you imagine, mga minamahal, it could be dealers of growth in God's work. Sina Priscilla at Aquila yung mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong business, pero they are helpers in Jesus Christ. Nakakatuwa yun. Kaya kanilagay doon, talagang parang tayo maging missionary. So, dealers, and then, 1 Thessalonians 4:11-12, towers of Christ's honor and church stability. Hindi ko na masyadong i-expound. Towers of Christ, yung isa, tillers of growth, towers of Christ, and then teammates in the global task of missions. 3 John 1:5-8. So mga minamahal, hindi ho pala mababaw ang ating ginagawa. Kahit pala ikay simpleng manggagawa. Nagdadakalan testimony ng treasures. You are, ano nga sabi sa ating lesson? Tillers ka ng growth in God's work, towers of Christ, honor. Dahil gusto ng Diyos abutin ang lahat, kaya tayo kinalat. Gusto na Diyos abutin lahat. Kaya magbago tayo ng perspective. Isinesend out lahat tayo sa kanya-kanyang trabaho. Kung magiging dibdiban lang. Pero habang ninanais nating abutin sila, sabi ng Panginoon, maging maingat ka, pagandahin mo ang ebanghelyo sa buhay mo para maniwala sila. Gets nyo po? Gets naman natin yun. Pero hindi na bago. Next. The merit for the laborers. The merit for the laborers. Anong idea ko po ng merit? Luke 16. Dito ko na kukunin. Luke 16:1-13. Alam niyo ang kwento ng Luke 16:1-13? Meron dong isang katiwalang luko. Sabi, nagwaldas siya, Pastor. Nagwaldas. Ngayon, magkakaroon ng accounting. Sabi niya, pambira, mawawalan ako ng trabaho. Mawawalan ako ng trabaho Teka muna, mawawalan ako ng trabaho. Anong gagawin ko? Alam ko na. Tinawag niya yung mga may utang. Henry, ilan ang utang mo? 100. Gawin mong 50. Gawin 50. Ikaw, ilan ang utang mo? Brad, ilan ang utang mo? May utang ka ba? Gawin mong 80. Bakit? Gusto niya magkaroon ng utang na loob itong mga taong to. Tama ho ba? Ngayon, kinig po kayo. Para pag wala na siyang trabaho at pumunta sa mga ito, ay may magpapakain. May utang na loob. Alam niyo, nagtaka talaga ako sa Panginoon. Basahin yung verse na to. Basahin niyo. Nakaka-intriga ito Parang hindi dapat nasa Bible pagka...
Luke 16, verse number 8. Inyong bulahin nyo to. Gusto ko lang ikunin doon sa merit. Siyempre, hindi ako reward. May reward talaga tayo sa Panginoon. Oh, sabi ng Panginoon, tatanggap tayo ng gantimpala. Kahit ikaw ay manggagawa, hindi ka talaga full-time, pero ginagawa mo ng tama yung mission mo, meron kang gantimpala. Pero tinan niyo ang sabi dito sa katiwala. Pinuri ng kanyang Panginoon ang lilong katiwala sapagkat siya gumawa may katalinuhan. Ito niyo. Sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa mga anak ng ilaw. Nakakatisod yan. Could you imagine, tayo ang palangit, sila ang paimpyerno. Tayo ang nasa katotohanan, sila ang nasa kasinungalingan, pero ang sabi, mas matatalino ang anak ng dilim kaysa mga anak ng liwanag. Mga kapatid, mga workers na naririto, sana hindi tumama ito sa atin. Na parang tayo mga anak ng dilim lang. Anong ibig sabihin ng Panginoon dyan? Simple lang naman ang gusto ng Panginoon dyan eh. Nung isang araw nakikinig ako ng yung insurance, sabi ko talagang ang galing ng taong gumawa ng mga security at mga paghahanda para sa mga temporal na lagay ng buhay. Pero ang sabi ng Panginoon dito, itong mga taga-impyernong ito, itong mga taga-tao ng sanlibutan ito, magagaling silang maghanda sa kanilang temporal future. Pero yung mga Kristiyano, alam ng palangit, ay hindi mga naghahanda. Paragang mas malalim pa yung layunin nila, super yung kanilang pagsisikap at paggagawa ng mga kaisipan. Kailangan kong bilisan, kailangan kong ayusin dahil ako'y magtatrabaho, dahil ako'y magre-retire, kailangan pag-retire ko, maganda na ang buhay ko, may kabaong na ako, at pauli-uli na lang ako sa mundo habang ako'y natanda. Hindi kayo nang gusto ng marami. Trabaho, retirement, at pagkatapos ng retirement, pauli-uli na lamang. Pauli-uli na lamang. Kaya ang sabi ni John Piper, ni Paul Washer baga, ang mga tao sa Amerika ay hindi namamatay sa panahon ng kamatayan, maraming namamatay sa retirement. Wala nang purpose ang buhay. They are no longer serving, they are just enjoying. That's American dream. Pero bakit ganun sila kadibdib? Ikaw, alaman mo, ang future mo ay langit. Bakit ganun katintis silang maghanda ay kayo'y mga palangit, hindi nyo inihanda ang sarili nyo sa pagpunta sa langit. Kaya ang sabi ng Panginoon, mas matatalino ang mga anak ng dilim kaysa sa inyong mga anak ng liwanag. Pero alam nyo kung magiging tapat tayo mga workers, tinan nyo to. Verse number 9 and 10 and 11. Sinasabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Simple, pera. Gamitin mo ang pera para makipagkaibigan ka. Anong ibig sabihin? Yun ang sabi eh. Talagang itong verse na ito, minsan joke lang. It takes time to. Makipagkaibigan ka sa pamamagitan ng pera. Kasamaan yun, temporal yan. Upang kung kayo magkulang, upang pag namatay na, tapos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Anong ibig sabihin? Pwede mo i-convert ang lahat ng iyong pag-aari at ari-arian at makikita mo sa walang hanggang tabernakulo. Pwede palang i-convert ang pera sa walang hanggan. Tama? Kung ikay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, nagbibigay ka sa misyon, yan namang giving sa New Testament, apat lang yan eh. Giving for the needy brethren, giving for the ministers, giving for the needs of the church. Meron pa isa, giving for, anong isa? Apat yun eh. O pag sinuma mo yun. Makipagkaibigan ka, ibig sabihin, gamitin mo yung iyong meron ka. Upang kung mamatay na, pagdating mo sa walang hanggan, ay makita mo ang bunga ng iyong paggamit ng katapatan. Tingnan nyo, ang sabi ng verse 10. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo hindi naging tapat sa masamang kayamanan, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Ang tunay na kayamanan ay kaluwalhatian ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay ang kaluluwa. Ang tunay na kayamanan ay sumusulong na gawain ng Panginoon.
Ang sabi ng Bible, baka naman hanggang ano ka lang. Kayamanan ka lang. Yun ang sabi, oh. So, ang paraan ng paggamit natin pala ng kayamanan natin ay pagpapakita ng ating espiritualidad. Oho. So, yun ang sinasabi ng talata. The merit for the laborers. Gantimpala. Ang gantimpala may reward, pero may paraan din upang kamtin natin yung gantimpala na yon. Oho. So mga minamahal, i-convert natin ang lahat ng meron tayo. Oho, para sa walang hanggan. And then last, hindi pa pala. Nasabi ko na ito kanina, the magnifying or marring of Jesus Christ through the laborers. Ang ibig sabihin, mga kapatid, dalawa lang ang epekto mo sa trabaho. Itinatayo mo si Kristo o sinisira mo si Kristo. Alam niyo, sabi ng isang pangangaral ni Charles Spurgeon, ang isa sa pinakamabisang pangbulag ni Satanas sa mga unbeliever, yung buhay mong hindi consistent. That's the best way for Satan to blind the eyes of the unbelievers. And then, saan ang gagaling ang lakas? Tingnan niyo po. Saan ang galing ang lakas? Tingnan niyo po ang ating talata. Ako po yung magwawakas na. The merit, the magnifying or marring of Christ through the laborers, and the mercy that made the laborers alive for Christ. Alive for Christ. The mercy that made the laborers alive for Christ. Anong sabi? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng tao. Ang idea, dapat makita ang biyaya. Paano gumagana ang biyaya sa buhay ng Kristiyano? Verse 12. Nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Ito daw po yung gawa ng biyaya. Tinuturuan tayong tumanggi. Tama ho ba? Sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan, nabubuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. At ang isa pang gawa ng biyaya ay ito, hinihintay natin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kung pinagpapala ka, dumadami ang biyaya, hindi pa yan ang blessedness. Parating pa ang tunay na blessedness. Kaya pag tayo pinagpala, mga minamahal, huwag mong ituring na langit. Magpakababa ka. Sapagkat ang tunay na langit ay parating pa, hindi huyang pag marami na tayong pera. Alam niyo mga kapatid, pag tayo nadami, mag-ingat tayo. Bakit? Sabi ng Bible, tingnan niyo to, mahirap sa mayaman ang pumasok sa langit. Ang kayamanan ay hindi entirely blessing. Yan ay sumpa minsan. Baka mapigil ka niyan para maging pagpapala. Para makita mo ang mga biyaya ng Panginoon. So mga kapatid, the mercy that made the laborers alive for Christ, yung kaligtasang ating tinanggap, yung biyaya na gumagawa sa ating buhay, ang grace na ito ang nagliligtas, ang grace na ito ang nagtitrain, ang grace na ito ang nagtatransform. Dito tayo humuhugot upang tayo maging kaibang mga manggagawa sa labas. Mga kapatid, kaya po, sa ating pagwawakas, kung ikaw ay tamad, hindi Kristo ang pinakikita mo. Kung mangdaraya, hindi ibanghelyo ang pinapahayag mo. Kung rebelde ka, maling Kristo ang pinapakilala mo. Kung tapat, Kristo ang pinapakita mo. Kung maaasahan, ibanghelyo ang ipinapaganda mo. Kung mag-uusap ang mga katrabaho, tayo po nasa conclusion na, tungkol sa iyo, si Kristo ba ang maiisip nila? Kapag na-late ka, anong Kristong pinapakita mo? Pag sumasagot ka ng pabalang, anong Diyos ang nasa isip nila sa iyo? Kung ikaw ang maaasahan sa mahirap na gawain, anong ibanghelyo ang nakikita nila? Sa huli, kung ang tanging ibanghelyo na mababasa ng mga katrabaho mo ay ang iyong buhay, maiintindihan kaya nila kung sino si Kristo. Tayo po lahat itumungan, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami.